ito yung galing sa China na mini PC GMK Tech ang tatak. Ngayon pa lang namin bubuksan. Ano ngayon? Ngayon ay 25 April. 25 ba? Yan, Friday. Oras na yun. Bali, ano yan, nung 17 pa. Kaso holiday nung Anong oras na yun? ngayon, dumating na ito 12:30. Ngayon, 12:20 to 12:30. Pero, kahapon pa ito nasa sortation center. Kaso, ayan, nakabalot siya. Kaso walang plastic yung ano niya. Pag inila natin. Ayan naman yung box niya. Kaso wala na yung plastic. Pag sa, ano, nakasil. Usually nakasil yan. Ito, walang plastic ngayon. Ngayon, iangat na lang natin. Iangat natin itong, ano, tignan natin yung laman sa loob. Ayan. Ito naman yung kanyang pinaka, ano, ito lang natin. Yan yung tatak niya. So, wala na ring plastic. Usually, meron niyang kabalot pa dyan. Ito, wala na. Tapos, medyo maluwag yung kanyang lalagyanan. Yung masikip. Ayan yung ilalim niya. May ventilation naman. Ito, dito nabubuksan yan sa taas. Dito. Alisin muna natin sa box saglit. Yan. Basta ito yung ano niya. Yan. Yung power port niya. Tsaka yung kanyang sa audio jack. Tapos yung type C na yan. USB 4. Tapos dalawang USB na ano type na USB 3 na 10 GB. So yan lang yung pangsin niya. Yung laman niya sa loob, yan, parang hindi brand niya yung binigay. Pero ayan, meron namang manual. Pero kumpara dun sa GMK Tech na site, parang mas mura siya nakuha dahil ano, tapos free delivery na. Kaya hindi na siya nakasil. Tapos hindi rin nakasil, parang open box yung nabigay sa atin. Pero hopefully ito namang ibabaw, madali itong tanggalin. Titignan natin yung laman nitong mga ano na ito, boxes maliit. Siguro ito yung sa power port niya or sa yan, may cord siya ng USB naman din. Maganda namang klase din, mataba. Tapos buksan din natin itong ito yung kanyang power cord, medyo mas maliit yung cord niya. Usually malaki yun na pero ito malaki yung pinaka mismong brick, pero wala siya yung adapter kagaya dun sa original na GMK Tech. Tapos ito merong pang alis sa ibabaw para makita mo yung laman ng loob kung tama yung RAM at saka yung SSD. Tapos ito meron din siyang pang screw. Ayan, may libreng screwdriver tsaka pang mount sa likod ng monitor kung gusto mo i-mount yung parang visa mount. Ngayon, ipa-pry open natin ito. Ipopost lang natin kung saglit or papahawak natin para makita natin yung loob. Kasi ano, dito pwedeng pahawak nitong camera, kailangan nakapokus dito kasi bubuksan ko to. Ibabaw na to na bubuksan. So, kung mahirap buksan, yan, ano siya, mukhang madali naman siyang buksan pero kailangan dahan-dahanin lang. Pwede mong gamitin ito, yung pinaka screw niya ito. Yan, pwede itong ibang pry open ganyan. Ito yung pinaka-cover niya. Yan. Para makita mo yung loob. Itong kinuha natin yung ano lang. Kasi ang talagang base nito is, ayan, may mga screw to dito sa mga apat na sulok. Yung ano niya. Aalisin lang yun para makita mo yung loob. Yun din, doon ka na rin makakapag-upgrade kung gusto mo nung. Kaya natin ito bubuksan. Titingnan lang natin kung tama yung binigay niyang RAM at saka yung SSD. Kasi dapat meron na tong ano meron na tong kasamang tawag dito OS yung sa kanyang SSD. Ngayon lang, tapos iingatan mo lang may fan dito. Ito kasi ito yung fan
May fan yan dito. Ingatan mo kasi dito nakakabit yung cable niya. Kaya kailangan dun muna yung sa likuran iangat. Iangat lang natin para makita natin kung tama yung kanyang alagay. Tapos ito, gamitin mo na rin tuloy na lagayan yung screw mo para wag mawala. Ituloy lang natin yung video nitong M6 ng GMK Tech Knockbox M6. May Ryzen 5 siya na CPU at AMD Radeon na 660M na iGPU. Ito, ginamit natin ito pambukas. Ayan, binuksan. Tinanggal na natin yung top nya. Tinutungkab lang naman. Tapos ito, ingatan mo lang dito pag alis. Ayan, may mga screw dito yan. Inalis ko na. Tapos, ayan, yung cable pa nang ingatan mo na wag matanggal yan. Kaya, kasi ito yung harapan nya. Kailangan na maingat ka. Ayan. Babalik na natin. Pero ayan, tinignan lang naman natin. Ayan, may 16 GB na RAM siya na in dual channel. Ayan, tagal lang mag-focus pero Samsung ang ginamit nila. Samsung na SSD na RAM. Ayan, maganda naman kasi ayan, kung pipicturean ko rin mamaya yan para may zoom na lang natin sa video. Pero up to 4800 MHz yung dapat na speed ng RAM niya, 16 GB, and then nandun yung OS na Windows 11 na nandun sa SSD na yun, nandun naka heatsink na rin siya, so maganda naman. So ayan, testing na lang natin siya pag tapos nag-download na rin ako ng nito, ng updated na drivers, kaya itetest natin siya pagka-seal ko ulit. So kompleto naman siya. Ang ayoko lang is yung wala siyang seal dun sa box nung in-unbox natin siya. Tapos ito, may mga plastic naman siya pero wala na yung seal. Itetesting na lang natin siya kung ilang watts ito, pero ang TDP naman nito is nasa 45 watts, pero pwedeng umabot siya ng 80 watts kung mabigat yung mga gagamitin mo. Tapos ayan yung close up ng kanyang power brick na merong yan, 19 volts, 6.3 amps. So pag binultiply mo yan, yun yung pinaka total na wattage na kaya nitong power supply niya or yung kanyang power brick. So yun lang naman. Tapos sa mga ports niya, ayan, meron yung dalawang type C or isang type C na USB 4 na pwede ring Thunderbolt, and then meron din siyang yan, mga ventilation sa taas at baba, at itong USB 3 dalawa, yung may asul, tapos ventilation sa gilid, sa left side, and sa right side ventilation din. At sa likod, ayan, may mga Ethernet port na dalawang 2.5 GB at isang display port at isa pang USB-A na type 2 at type 3, USB 3. Yan. Tapos wala nang ibang type C port siya, hindi gaya ng ibang GMK Tech. At saka yan, yung Kensington lock na tinatawag, Kensington na lock. Kasi yan, ventilation na tatlo pa. Kasi dito mo ikakabit yung DC power brick. Ano to? Mini PC na tinatawag. Mas malakas siya sa mga pangkaraniwan na laptop, pero wala siyang screen. Yun nga, gagamit ka ng monitor o TV na may HDMI, yung ganito, kakabit mo parang ganyan yung sa atin na HDMI, pwede mo siya ikabit. So ikakabit ko na muna. Okay naman, kumpleto naman siya. Ito na yung pinaka unboxing niya. So mas malakas lang siya sa ibang laptop na may Intel, mga Iris Xe na graphics. Ito AMD Radeon na yung gamit niya. Tapos mas mura naman siya sa ibang laptop dahil wala naman siyang screen. Tapos mas malakas siya sa ibang Ryzen 7 na U yung dulo, yung mga 5825, yung mga ganun, mga 5800H, yung mga nasa 5000 series. Mas lamang siya ng konti, pero hindi siya sinlakas ng mga Ryzen na meron ng 780M na GPU. Ito 660M pa lang. Pero gagamit tayo ng AC mode nitong power station. Kinabit natin yung power cable or power supply ng GMK Tech
Knockbox M6 at ito yung first time na i-boot up natin siya. Gamitin natin yung keyboard and mouse, and yun, ito yung first time na i-on natin. Ayan, umilaw naman siya pag on. Tingnan natin kung ano siya. Ayan, yung boot up niya, medyo maliwanag lang yung bintana, kaya ayan, pero tanong naman yung ano sa TV lang lang yung monitor ko ginagamit namin. Tapos ayan, HDMI 2 po siya nilagay. Ano to? Ayan, just a moment to. Ano to? 45 watts TDP. Pero kapag ka yung mga halos magagaang na task naman, pwedeng nasa under 15 watts or 10 watts lang siya. Hindi, kasi pag start up talaga ng Windows, natuloy yung GMK Tech Knockbox M6 Ryzen 6600H AMD Radeon 660M IGPU or integrated graphics. Kinonek natin siya. Ito pa rin sa solar power station, flash fish yung nasa rin natin yung kanina sa video. Tapos tirinay natin itong USB 4 niya or yung Type-C niya. Kapag-transfer naman siya ng mabilis ng files dito sa sa GMK Tech yung galing sa phone. Bali yung 1 gig pinabot lang ng mga 20 minutes, around 20 minutes yung pag-transfer. Tapos yung pag-extract mga nasa 11 seconds lang. Kasi trinay natin i-update na yung kanyang yung na-download ko na transfer na almost 1 gig na yung mga 900 plus MB ay anong file yun, updated drivers para dito sa mini PC na ito. At ayan, madali naman siyang na-install, mga seconds lang. At ayan, nakaano na siya. Ito yung window niya, ibuksan lang natin. Ayan, na successfully nakalagay naman yan, added successfully na yung mga drivers niya. So ayan, i-minimize lang natin siya. Tapos tingnan lang din natin dito yung sa options niya, meron diyang night light or night mode. Pwedeng magbago yung screen niya. Ayan, babaguhin ko, alisin ko, i-off ko ulit. Ayan, liwanag. Tapos yan, pwede rin mobile hotspot. Tatry din natin yung Bluetooth niya, pero yung Wi-Fi na try na rin natin kanina, gumana naman. Ayan. So ito yung isang video game na Tekken 8 na hindi gumagana or nag-exit at lag sa dati kong mini PC na VMAX na may 4 cores 4 threads. Dito sa 6 cores 12 threads na M6 mabilis naman siyang gumana. Tsaka ayun, may mga in-install lang tayong mga kailangan niya para mas mapagana siya, yung pagkain mga DirectX, mga Visual C++, mga ganun. At in-update natin yung driver. So ngayon ang gagawin natin is yung isa-setting siya para hindi naman masyado malakas dahil gumagamit niya tayo ng bawasan na yung bars niya. Yung kanina pa natin ginagamit na hapon power station of flash fish. Pero nilaunch lang naman natin siya. Try lang natin siya. So ayan, yun yung significance niya. Siguro mga 10 to 11 times siyang mas powerful dun sa previous na device or mini PC na gamit ko. Kaya ayan, mas gagana siya. Ito yung another game na nahirapan yung old VMAX mini PC. Dito saglit lang siya nagpunta sa opening or sa game start menu. So ayan, lag na lag yan dun sa kasi mataas kagad yung settings nito, kaya mas nagpe-play siya dito sa GMK Tech. Ito yung mini PC natin. Ito yung solar natin, yung connected.
4 bars na lang. So, titignan natin kung mag-aano siya, maglalag siya or magdidip yung performance.